Paniwala ng Land Transportation Office o LTO, lasing umano ang driver na nakabangga sa namatay na negosyante sa Cebu. Batay na rin sa video sa kanya na pasuray-suray bago ang disgrasya. Nakatutok si Joseph Moro. Ang malagim na pagkamatay ng 23 anyos na negosyanteng si Kingston Cheng ang personal na tinututukan ngayon ni Land Transportation Office Chief Mark Lacanilao. Nagpunta sa Cebu si Lacanilao kung saan nangyari ang hit and run nung linggo. Ang LTO naniniwalang lasing ang driver na nakapatay kay Cheng. Kasama sa kanilang basehan ang CCTV video na ito nakuha bago ang insidente. Makikita rito ang driver habang inaalalayan ng ilang kasamahan. Sa isang punto tila napasubsob pa ito. Mamaya makikita na siya naglalakad ng pasuray-suray patungo sa isang sasakyan at tila napaupo pa sa gilid nito. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pumasok pa rin siya sa sasakyan. Kita natin sa video, ang daming mga video na talagang kita mo na lasing. Mahirap nilang patunayan na hindi siya drunk driving. Makalipas ang ilang saglit, nagmaneho na siya palayo. Ang kasunod ng nangyari, may nabangga siyang isang nakaparadang sasakyan. Habang humaharurot na tinakasan ng insidente, sunod naman niyang nabangga ang biktimang si Cheng na tumilapon at sumalpok sa isang poste. Pero tumakas siyang muli bago tumaob ang kanyang minamanehong AUV. Nang maaresto, hindi nakapag-breath analyzer test sa mga polis dahil wala silang aparato. Pero sabi ng responding police, amoy na amoy ang alak sa suspect na maaresto ito. Yes, nakasimot sila. That's why nga ni-request gyud ko Oo. ni Cortez. Then isuopin niya, isuopin niya po na sa kuan. Ma-describe ba sir sa responder ang intensity sa baho sa iyang alcohol sir? Was it baho jud kaayo? Basta based sa report na nanimahaw yun. Na alcohol test na lamang sa ospital makalipas ang mahigit 12 oras kung saan siya nagnegatibo. Dinala siya sa hospital. Then after 12 hours, sinaksakan siya ng swero. After 12 hours or 18 hours lang siya na-check. So, syempre, bumaba na flash out na. Inirekomenda na nila Lacanilao ang lifetime ban o panghabang buhay na ban sa driver's license nito. Ang recommendation ko dun sa driver, drunk driving yun eh. Recommendation ko dun, ban na for life yung driver's license niya. Tapos meron ding pananagutan yung registered owner na sasakyan na gamit niya, which is pag-aari ng magulang. Mayroon din silang pananagutan doon. Hindi rin daw ligtas sa kaso ang mga magulang niya, lalo kung nakarehistro sa kanila ang sasakyang sangkot sa krimen. Yung registered owner, talagang mayroon siyang pwedeng kaharapin din. Hindi lang yung anak niya. Hinayaan nila, lasing yung anak. Nagtakda na ng hearing ang LTO tungkol sa kaso sa February 17. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng driver. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.